ano man ang masaksihan mo pagsapit ng gabi, ang gusto ko, magbulag-bulagan ka, magbingi-bingihan ka. Naiintindihan mo ba ako? Makakaasa po kayo. Maligayang paggising mo siya. Carla, sino yan? Masaya ako kasama. Ipag-mingo. Ako din, Tay. Tulong! Tulungan niyo kami! Uwi ka na nga. Para ano? Para makapag-solo ka ng lalaki yan? Ha? Huwag ka makakalam dito, ha? Tama na nga! Ikaw, ha? Umuwi ka na. Sa Manila na lang tayo mag-usap. Bakit ako pinapawin? Ha? Para makapag-solo kayo ng lalaki yan? Ha? Sinaktan ko isang inosenteng babae dahil ang gusto mo. Tapos ito nang gaganti mo sa akin. Ha? Makikipaglandi ka sa lalaking yan? At ikaw, sota ako yan! It's not worth it. Machete. Kuya, tulungan niyo kami! Dali! Tay! Andali lang, Tay. Pupunta tayo ospital. Kuya, buwan. Ano nangyari? Hindi ko alam, buhatin niyo yung tatay ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siya saktan. Ang tigas kasi ng ulo mo. Halika nga dito. Ayaw mo makinig sa akin. Get in the car and leave. Ang tigas ng ulo mo. Ma'am! Ma'am Marla, may problema ba? Huwag ka nga makialam dito. Umalis ka na. Hoy, pasalamat ka. Pinigilan ko yung kasama kong saktan ka. Hindi mo siya kilala. Kayang-kaya ka niyong patayin. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Ha? Alam mo, mahal na mahal kita, di ba? Di ba? Ginawa ko lahat para sa'yo, ah! Tapos ito gagawin mo sa akin? Ha? Nangako ka sa akin, Marla. Shut up! Alam mo, hindi ko alam kung bobo ka talaga o nagtatanga-tangahan ka lang. Don't you get it? Wala ako ni katiting na pagtingin sa'yo. Hindi kita gusto. Hindi ikaw tipo kong lalaki. Bakit sinong gusto mo? Yung lalaking yun? Siya ba? Oo! Alam mo kung bakit? Dahil siya, tunay siyang lalaki. Hindi tulad mo para kang batang madaling pagdaruan. So, stop pestering me and leave me alone. Pagsisisihan mo to. Whatever. Pagsisisihan mo to! Dok, ano po ba naging tatay ko? Inuubo siya. At hindi siya makahinga dahil sa kanyang emphysema. Yung pagsuka niya ng dugo, senyales siya ng deterioration ng kalagayan niya. Malala ng karamdaman ni Carlos. Dok, parang awa mo na pagalingin mo yung tatay ko. Namutin mo yung tatay ko. Pero Iha, maliit lang ang klinika ko. Hindi sapat ang mga kagamitan ko rito para gamutin ang tatay mo. Sa Maynila, may kakilala ko doon na pwedeng makatulong sa inyo. Kailangan ko pa pong pumunta ng Maynila. Sa kalagayan ni Carlos, isang maselang surgery lang makakasagip ng buhay niya. Bihira pa naman ng doktor na nagkakandak ng lung volume reduction surgery. I-refer ko kayo ng tatay mo. Eileen? Pasensya ka na sa nangyari. Huwag mo nang intindihin yung baliw ang lalaking yun. May pagtingin siya sa'yo. Oo. Pero wala akong pagtingin sa kanya. Dahil hindi siya yung lalaking nababagay sa akin. Ang kailangan ko sa isang lalaki, yung malakas at matapang. Yung kaya kong protektahan at alagaan.
ipagtatanggol ako at ipaglalaban. Parang ikaw. Ang sabi mo sa akin, ituturo mo kung saan mo natagpuan ang puno na aking pinagmulan. Ang puno? Oo, yung puno. O sige, tara. Tay! Miss Tay! Tay! Tay, nandito na tayo sa ospital, Tay, ha? Nandito yung espesyalistang gagamot sa inyo, Tay. Okay? Maoperahan na kayo mamaya, ha? Hindi pwede, Tay. Hindi pwede hindi ka magpapa-opera. Tay! Kailangan niyo magpagaling, Tay. Tignan niyo ako, Tay. Sorry, Miss Tay. Pwede sumunod sa loob. Sandali lang. Sige na, please. Sandali lang. Sorry, Miss. Sorry, sandali lang. Pwede. Tay, nandito lang ako, ha? Tay, lakasan niyo lang ako, Tay. Nandito lang ako sa labas. Tay! Sige na, sandali lang. Natatandaan mo ba yung binigay ko sa'yo? Opo, Ma'am Marla. Nandito ako para magtrabaho, hindi para magtanong. Mabuti. Pwede mo na kami iwan. Sino ang lalaking yun? Huwag mo siya intindihin. Isa lang siyang utosan. Utusan? Isa siyang alipin. O ayan, naiintindihan mo na. Dito nakatanim ang punong pinagmulan mo, Machete. Maraming kwento ang matatanda tungkol sa lugar na to. Tungkol sa'yo at sa pagiging magaling mong mandirigma. Ito yung alamat na sinasabi mo noon. Oo, Machete. Lahat na nakakaalam ng alamat ay humahanga. Hindi lamang sa iyong tapang, kundi sa wagas sa pag-ibig mo kay Aguinaya. Ayon pa sa kwento, diyan sa lugar na yan, diyan ka nalagutan ng hininga. Kung namatay ako noon, paanong nabubuhay ako ngayon? Hindi ko alam. Kung paniniwalaan natin ang alamat, sinasabing manalangin si Aguinaya sa bathala ng buwan at bituin para mabuhay ka ulit. At dahil doon, tumubo ang mahiwagang puno sa iyong libingan. May isang babae. Madalas siyang magpunta dito bago putulin ang puno.